Comment sa vlog ko before kung paano daw yumayaman ang ahente ng sasakyan, kagaya ng sinasabi ko dun sa vlog. Ngayon, simple lang naman po yan. Yumayaman po talaga yung iba sa pagbebenta ng sasakyan. Unlike po sa other job. Kasi ganito po, simple lang eh. Isipin po natin kung halimbawa ang trabaho natin is meron tayong minimum income. Like, sample lang, meron tayong 700 pesos a day na minimum. Ngayon, kahit sipagan mo, kahit agahan mo yung pasok, at the end of the day, ang iuwi mo is yung 700 pesos na income mo a day. Ngayon, yung pinaka tamad mong katrabaho, halimbawa, ganun din yun. Pumasok lang ng maaga yan, mag-in lang ng tama sa oras, mag-out ng tama sa oras, uuwi yan, may 700 pesos a day pa rin. So, magbibigay ako ng sample. Halimbawa, nandun po kayo sa isang trabaho, like, yung mga na-experience ko before, para mas realidad. Butik, halimbawa. Butik ng sapatos. Ngayon, papasok kayo pareho ng tamang oras, then mag-out kayo pareho ng saktong oras. Sa loob ng trabaho, pwedeng ikaw, napakasipag mo, at yung kasama mo is natutulog lang. Pwede yun. At nangyayari yun. So, pag out nyo pareho, magkano ang take home nyo? Di ba pareho lang? Ayun yung pagkakaiba sa dealership or sa automotive. Sa automotive kasi, magsipag ka lang. Nakita ko yan, marami yung naging katrabahong masipag talaga. At marami ring hindi ganun kasipag. Yung mga masisipag, nakakabenta na madami. Pag nakabenta ka na madami, yung komisyon mo, mas madami. Yung mga hindi ganun kasipag, nakakabenta ng konti, yung iba, wala pang nabibenta. So, wala rin silang komisyon. So, para yumaman sa automotive, kagaya ng sinasabi ko, magbenta ka lang ng madami. Galingan mo, magbenta ka ng madami, madami komisyon, mas madaming pera. So, pag mas marami kang pera, mas marami kang maipupundar. So, pwede nga yumaman. So, ayun yung sagot ko dun sa tanong nung nag-comment dito sa vlog ko before sa magkano ang komisyon ng ahente. Thank you for watching.